Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Manaming Diyos, salamat po ng marami ako. Nakasapit kami pati mo sa araw na ito ng aming pagpapasalamat. Di namin malilimot ang aming panata. Mula noong kami maliliit pa, sinanay mo kami. Sa tuwing mga matapos ang bawat taon sa buhay namin, magsasagawa kami ng pagpapasalamat. Gugunitain namin ang lahat ng kabutihan mo. Sa loob lamang ng taong ito na hindi namin kayang bilangin. Hindi namin lubos maisip. Matatapos na naman ang taong ito. Kung paano mo kami pinagmalasakit. Kung paano mo kami tinaguyod araw-araw. Napakaraming nakapahamakan sa mundong ito. Maraming mga tao'y nakapapahamak. Ngunit kami, Ama, hanggang ngayon may buhay at may lakas. Hindi naging magaan ang aming buhay araw-araw. Mabigat sa amin ay ang aming kanumbayan, ang aming pangungunila sa aming kasiglahan noon. Ang mga lumipas na panahon na kami tumutupad ng aming tungkulin. Lalo na sa mga pagsamba sa loob ng kapilya. Pagka nagkukulitan namin yun, nagdurugo ang aming mga puso. Hinahanap namin ang nakasanayan naming mga gawain. Ngunit Ama, hindi mo kami pinabayaan. Sa aming mga kanumbayan, lagi kang nagsusugo para bigyan kami ng kaaliwan. Salamat ng marami, Ama. Kabila po ng mabigat na pagsubok ng pananampalataya, nananatili pa sa amin ang iyong mga salita. Siya nga aming pinangahawakan at pinaninindiganan araw-araw. At itong patuloy na sinisikap naming maisakatuparan para patuloy na maging dapat sa iyo at makarating kami sa aming kaligtasan. Salamat ng marami, Ama, sa mga himalang nakita namin na ginawa mo sa amin. Paano kami nakarating hanggang ngayon?
Ama, hindi namin ito lilimutin. Magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Hindi namin ititigil ang pagpapasalamat. Maawa ka na lamang. Pakitanggapin mo kaming lahat. Tanggapin mo ang aming mga pagpapasalamat. Tanggapin mo po ang aming mga pagpupuri. Niluluwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Lagi kami nakatingin sa iyo. Pagka kami nalulungkot, pagka kami nangihina, Panginoong Jesus, ikaw ang aming inspirasyon. Ikaw ang lumalapit sa amin para sa amin. Huwag mo kami kalilimutan. Muli mo kami ipamagitan sa Kanya. At maawa ka, Panginoong Jesus. Tanggapin mo po kaming lahat. At muli mo kaming basbasan. Lahat ng mga lingkod mo maharap sa iyo ngayon sa pagpapasalamat na ito. Lahat po kami tumanggap ng pagpapalang espiritual. Ama, muli naming sasariwain mahalagang leksyong isinuro ng kapatid na Eranio Manalo nung sinay nabubuhay pa. Handa mo pong lubos ang aming mga sarili. Patuloy kaming maging mananampalataya. Higit po sa lahat, tagatupad ng iyong mga salita. Para patuloy po na maging dapat kami sa iyong banal na harap. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Mamamalagi ka po sa piling na sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Mga mahal na kapatid. Salamat po sa Ama. Niloob niyang makasapit tayong banwalhati sa ating pagtitipon ngayon upang isagawa ang pagsampang pagpapasalamat bilang pagtupad sa ating pananalig. Sa tuwing bago matapos ang bawat taon sa ating buhay, ay magsasagawa tayo ng pagtitipon upang gulitain ang lahat ng mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang dahilan kaya tayo narito ngayon upang magpasalamat sa Diyos. At kilalanin ang lahat ng mga ginawa niya para sa ating kapakanan sa taon ito. Malapit ng lumipas. Bagaman napakahirap po na mabuhay ngayon sa daigdig, ang buhay po ng tao ay batbat ng suliranin at laging binabayo ng mga kalamidad, mga salo. Dagdag pa ang mga kabuluhan, mga digmaan. Gayunman, mga kapatid, hindi po natin kailanman pinapabayaan ang mga paglilingkod sa Diyos. Ano man ang sitwasyon ng ating buhay, ay patuloy po tayo sa mga pagsamba. At hindi natin malilimot ang magpasalamat. Kaano man kalubha, mga pagsubok, kung mga nangyayari sa ating kapaligiran, hindi tayo mahadlangan sa katuparan ang pagpapasalamat. At kahit itong ating abang kalagayan ngayon, na itinuring ng marami nating mga kapatid na tayo kanilang kaaway, at tayo raw ay mga itinakwil na at pinabayaan. Gayunman,
ay hindi pa rin natin malilimot na magpasalamat. Wala pong dahilan o anumang pangyayari sa buhay natin para itigil natin ang pagpapasalamat. Bakit tayo matatag na namamalagi sa paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos? Sa kabila po ng maraming suliranin sa mundo, iba't ibang mga nararanasan sa mundo. Ang sagot ng lingkod ng Diyos sa awit 63:4, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Narinig ba niyo, mga kapatid? Habang ako'y nabubuhay. May hangganan ba yun? Meron bang sandali na hindi tayo magpapasalamat sa buhay natin? Hindi. Pagka sinabing, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Ang pagpapasalamat, mga kapatid, kung gayon ay isinasagawa ng mga tao ng Diyos. Hindi lamang po sa panahong maalwan at payapa ang buhay. Hindi ito panahon lamang kung kailan natin gusto o kailan tayo komportable o depende sa sitwasyon ng buhay. Hindi po. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay pananagutan po natin isa katuparan habang tayo ay may buhay. Sa madaling salita, hanggang kamatayan. Regardless po kung ano ang kalagayan natin. Ito rin po ang dahilan kung bakit sa kabila ng mahigpit na pag-uusig, panggigipit at banta sa ating buhay, ay hindi natin itinigil ang mga pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos. Bakit tayo nagpapasalamat sa Diyos habang nabubuhay? Awit 63:3, ang sabi ng Biblia, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Totoo ito, mga kapatid. Kaya lamang po tayo nakapamalagi hanggang ngayon tayo'y payapang nakasapit sa espesyal na okasyong ito dahil po sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Sino po sa inyo ang makapagsasabing dahil sa inyong sariling lakas at kaalaman ay nakarating kayo sa estadong ito? Sino po sa atin ang mahusay, magaling at maalam? Kaya nalampasan natin ng lahat ng mga pagsubok sa buhay? Wala. Iisa lamang po ang dahilan ng lahat ng ating natamo sa buhay, ng mga napagtagumpayang mga hadlang at natakasang mga panganib, ang tulong at alalay ng Diyos na katibayan ng kanyang wagas sa pag-ibig. Sa panahon po ng unang iglesia, tinupad ba ng mga unang Kristiyano ang pagpapasalamat sa Diyos? Efesos 5:20. Ang sabi ni Apostol Pablo, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama. Dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Lagi. Sa panahon po naman ng bayang Israel, sinakatuparan din po ba nila ang pagpapasalamat sa Diyos? Opo, ang sabi ni David sa awit 34:1, I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. Ako'y laging magpapasalamat sa Panginoon. Ako'y hindi titigil sa pagpupuri sa Kanya. Alam po ba ninyo, mga kapatid, kung sino ang pangunahin, inaasahan ng Diyos na magpasalamat sa Kanya? Ang sabi po ni David, may all who are oppressed listen and be glad. Proclaim with me the Lord's greatness. Let us praise His name together. Marinig nawa ito ng mga api at sila'y magagalak. Tayo yan, mga kapatid. Mga inuusig, inaapi, ginigipit. Magalak ang wika tayo.
Ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon. Magkakasama nating purihin ang kanyang pangalan. Kaya nga, ano din ang masasag na paninindigan natin tayo ng mga tagawakas ng lupa tungkol sa pagpapasalamat sa Diyos. 48:10. Ang sabi ng Biblia, kung ano ang iyong pangalan, O Diyos, gayon ang pagpuri sa iyo hanggang sa mga wakas ng lupa. Sa pagkaswid, mga kapatid, tayo ng mga lingkod ng Diyos sa mga wakas ng lupa. Tayo po na inuusig, inaapi ngayon. Tayo ang unang hinahanap ng Diyos na magpasalamat at magpuri sa Kanya. Kaya ngayon, sa pagtitipong ito, sama-sama po nating ihayag ang kadakilaan ng Diyos at pag-ibig niya kung gaano po siya kabuti sa atin. Kanina pa, bago tayo simula sa unang panalangin, alam namin, bawat isa sa inyo lumapit at nanalangin sa Diyos. Sa inyong pananalangin, inihayag na ninyo, inisa-isa na ninyo lahat ng kabutihan sa inyo, panig ng mga magulang, lahat ng ginawa ng Diyos sa ating pamilya, sa ating sambahayan. Ano po ang utos ng Diyos na dapat sundin ng mga namamalagi sa pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya? Hebreo 13:15-16. Ang sabi ng Biblia, lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Ano pa? Huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Meron pong mahalagang alay o handog tayo ngayon sa pagpapasalamat sa Diyos. Hindi lamang po ang ating abang sarili bilang handog na buhay ang ating katawan, kundi ang mabubuting gawa, lalo na ang pagtulong sa kapwa. Sa harap ng Diyos, ito po ay alay na kinalulugdan niya. Kaya huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti, mga kapatid. Tama ang marami sa inyo na walang sawang tumutulong sa mga kapatid na naging biktima ng pangapi at panggigipit. Huwag ninyong bibitiwan yan. Yan ay handog sa Diyos na kinalulugdan niya. Ano pa? Huwag tayong magkaroon ng bahagi sa mga katiwalian, sa mga pandaraya at pagnanakaw. Sapagkat ang sabi, gumawa tayo ng mabuti. Huwag nating kaligtaan ng paggawa ng mabuti. Tayong gagawa ng masama. Di ba? Mabuhay tayo sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. At italaga nating lubos ang ating buhay sa pagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga labi. Alin po tinutukoy na pagpupuri na mula sa ating mga labi? Efesos 5:19 sa Contemporary English Version. When you meet together, sing psalms, hymns, and spiritual songs as you praise the Lord with all your heart. Ito po ang ating mga pagsamba. Huwag nating pababayaan ang ating mga pagsamba sa Diyos. Ano-ano po dapat nating may sa katuparan sa bawat pagsamba? Ang sabi, sing psalms, hymns, and spiritual songs as you praise the Lord with all your heart. Kaya sa ating pagpapasalamat, mga kapatid, umaawit tayo ng pagpupuri sa Diyos. Diba? Napakahalaga po yun sa harap ng Diyos. Kaya sumama tayo sa mga pagpupuri sa Diyos. Lalo na sa ito nating pagpapasalamat, ito'y kinalulugdan ng Diyos. Inihahayag po ng ating mga labi ang mga dakilang gawa ng Diyos. Ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay, ang pag-iingat at pagliligtas niya sa atin sa lahat po ng uri ng kapahamakan at iba pa.
Kung natin kayang bilangin, mga kapatid. Hindi natin kayang isa-isahin ang lahat ng kabutihan ng Diyos. Anong damdamin ang dapat maghari sa ating puso sa pagsamba at pagpapasalamat sa Diyos? 63:1 ng awit. Sabi ng lingkod ng Diyos, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Kaya nga po mga kapatid, bago pa sumapit ang ating pagsamba at pagpapasalamat, naghahanda tayo, di ba? Sa pamamagitan ng panata. Ito ang katibayan na tayo nasasabik at nauuhaw tayo sa pagsamba sapagkat makakapiling natin ang Diyos pag tayo'y basbasa. Lalo na sa ganito nating pagpapasalamat. Handa tayo ang ating sarili. Masanay tayo mula pa nung tayo maliliit. Ihanda natin pati ating mga susuotin. Hindi sa lahat, inihanda natin ang ating sarili, ang ating puso, isip at kaluluwa. Itinatalaga natin para sa pagharap natin sa pagpapasalamat, maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Tanggapin niya ang ating pagpapasalamat. Basbasan naman niya bawat isa. Hawa siya ng lahat tayo. Walang uuwi. Hindi natin siya nakapit. Paano po kung masuliranin ng ating buhay? Paano kung mabigat ang pagsubok? Titigil na ba natin ang pagsamba? Di na ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Ang tunay at tapat na lingkod ng Diyos, anuman ang nararanasan sa buhay, ay hindi titigil o liliban man lamang sa pagsamba at pagpapasalamat. Ang sabi nga kanina, habang nabubuhay, hindi niya kailanman malilimot na magpasalamat sa Diyos. Anong matatag na pananalig niya? Ang sabi niya sa awit 42:5, sa kabila ng maraming mga alalahanin sa buhay, iba't ibang mga pagsupok, anong matatag na pananalig niya? Ang sabi niya, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? At bakit ka napapagkama? Asa ka sa Diyos. Kapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang mukha. Sana mga kapatid, ganito rin katatag ang ating pag-asa at paninindigan sa pagsamba sa Diyos at maging sa ating pagpapasalamat. Opo, ang mga suliranin sa buhay, hindi natin kayang iwasan. Nariyan ang mga pagsubok sa panig natin. Ang nagpapabigat ay ang pag-uusig sa atin. Ang mga kapatid natin, itinuring tayong kaaway. Ito ang lalong nagbibigay sa atin ng matinding kalumpayan. Opo, katulad ng sinabi ng lingkod ng Diyos, nanlulumo rin, nababagabag din tayo. Pero ang tanong, bakit? Bakit tayo manlulumo? Bakit tayo mababagabag? Meron tayong Diyos na buhay na laging nakatungay sa atin, laging naghihintay na tayo ay tulungan, basbasan pala kasi. Kaya ang pasya niya, umasa ka sa Diyos sapagkat pupuri pa ako sa Kanya dahil sa kagalingan ng Kanyang. Tayong bibitiw mga kapatid. May awa ang Diyos. Walang sandali. Ang paningin ng Diyos ay wala sa atin. Mula sa langit sa Kanyang tahanan, lagi siyang nakatanaw sa atin. Sapagkat tayo ang tunay niyang mga lingkod. Tayo ang mga anak niya na nagdaranas ngayon ng matinding pagsubok. Tayo ang mga animoy, mga tupang naligaw, nangalat, napatapos. Yun lang isang nagpapabigat
ng ating mga dalahin ngayon, mga kapatid. Sabi nga sa ating panalangin kanina, yung pangungulila natin sa mga nakalipas na panahon, na tayo masayang tumutupad ng ating tungkulin, lalo na sa mga pagsamba sa loob ng kapilya. Totoo yun, nagdurugo ang ating mga puso kapag naalaala natin ang ating kasiglahan noon sa ilalim ng matuwid na tagapamahala. Kami may nagkaroon ng sugat ang ating mga damdamin dahil sa masasakit na mga panguhusga sa atin ng maraming mga kapatid na nagtakwil sa atin. Sinasabi nilang pinabayaan na daw tayo ng Diyos. Laging nagtatanong ang ating mga isipan, hanggang kailan tayo magtitiis? At kung kailan muling isa sa ayos ng Diyos ang lahat ng bagay sa iglesia. Kaya ano pangako ng Diyos sa atin ngayon? Sa ating pagsambang pagpapasalamat upang bigyan tayo ng inspirasyon at lakas sa ating sitwasyon ngayon. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos at naiintindihan niya ang ating kalagayan. Kaya anong pangako niya sa atin ngayon? Para tayo ay pagkalooban niya ng inspirasyon at lakas. Jeremias 30:17 at 19, ang sabi ng Diyos, gagamutin at pagagalungin ko ang mga sugat niyo. Kahit na sinasabi ng iba na kayo ay itinakwil at pinabayaan. Ang pahayag na ito ng Diyos ay ipinangako niya sa Israel na bayan niya noong una. Tayo ang bayan ng Diyos sa mga huling araw. Ang mga pangyayari sa Israel noon ay anino ng mabubuting bagay sa Iglesia ni Cristo hanggang sa ating panahon. Kaya nga ang Iglesia ni Cristo ay tinatawag din na Israel. Israel sa pangako. Ito rin ang pangako ng Diyos sa atin sa panahon ito, na tayo ay parang mga ipinatapon o naging exile mula sa ating sariling bayan. Ano pangako ng Diyos? Ang sabi niya, gagamutin at pagagalingin ko ang mga sugat niyo, kahit na sinasabi ng iba na kayo ay itinakwil at pinabayaan. Sino sa inyo, mga kapatid, ang hindi nakaranas ng ganyang mga masasakit na pananalita? Wala na raw tayong Diyos. Itinakwil na raw tayo. Kung tayo itinakwil ng Diyos, wala na sana tayo ngayon. Baka nagdilim na tayo. Baka wala na sa atin ang aral. Yung liwanag ng mga aral ng Diyos, wala na sa puso natin. Hindi na natin alam ang tama at mali. Pero hindi, mga kapatid. Kung itinakwil tayo ng mga kapatid ng Diyos, hindi tayo itinakwil. Lalong hindi niya tayo pinabayaan. Sa halip, siya pa nga ang nangako, nanulunasan niya at pagagalingin ang ating nasugatang mga damdamin dahil sa masasakit na pamumutya at paghamak nila sa atin. Papawiin ng Diyos ang sakit ng loob na kanilang idinulot sa atin. Ito ang matibay na katunayan na hanggang ngayon ay kasama po natin ang Diyos. Ano naman ang inaasa ng Diyos na gagawin natin pagkatapos? Ang sabi niya, pagkatapos, aawit sila ng pasasalamat at sisigaw sa kagalakan. Mga kapatid, minsan pa'y isigaw natin sa harap ng Diyos ang ating kagalakan habang ating ipinahayag sa Kanya. Salamat po, Ama! Maraming salamat po, O Diyos! Hanggang ngayon ay kasama kita. Hindi mo ako iniiwan. Hindi mo ako pinababayaan. Ipangako natin sa Diyos na anuman ang ating masagupa pag mga pagsubok at mga pag-uusig ay hindi tayo titigil sa pagpapasalamat sa Kanya. Paano ang mga kapi ang ating dinaranas? Paano ang ating mga anak na nadamay sa mga pag-uusig? Ano ang pangako ng Diyos na gagawin niya sa atin bilang bayan niya? Ang sabi ng Biblia sa 20 hanggang 22, ang kanilang mga anak
ay magiging gaya ng una. At ang kanilang kapulungan ay matatatag sa harapan ko. At marurusahan ko ang lahat ng umaapi sa kanila. Hindi nalilingkit sa Diyos ang lahat ng ating mga kaapian at pagdurusa. Ang mga naranasan ng mga kapatid natin hanggang ngayon ay nagtatago. Lalo na ang mga nasa kulungan. Araw-araw ay tinitiis ang kanubayan. Lalo na ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranio Manalo. Kitang-kita ng Diyos ang mga pagturusa ng bawat isa sa atin. Siya mismo ang nagpahayag. Parurusahan ko ang lahat ng umaapi sa kanila. Paano ang ating mga anak na nadamay sa mga pag-uusig at pang-aapi sa atin? Ang sabi ng Diyos, ang kanilang mga anak ay magiging gaya ng una. At ang kanilang kapulungan ay matatatag sa harapan ko. Ibig sabihin, muling malayang magagawa ng ating mga anak ang pakikisalamuha sa mga tunay na kapatid sa iglesia. At masaya silang magpapatuloy sa paglilingkod sa harap ng Diyos. Sa harap ng Diyos ay magiging matatag ang kanilang kalagayan sapagkat bibigyan sila ng Diyos ng mabuting kapalaran. Paano ang ating pamumulila sa tagapamahalang buong pagmamahal na nangalaga sa atin? Ang sabi ng Diyos, ang kanilang pinuno ay magiging isa sa kanila. At ang kanilang tagapamahala ay magmumula sa gitna nila. Palalapitin ko siya at siya'y lalapit sa akin. Ibabalik ko gayon ng Diyos ang isang tagapamahala na tunay na magmamahal at mangangalaga sa atin katulad ng sugo at ng kapatid na Iranio Manalo. Sa pamamagitan niya ay lulunasan ng Diyos ang ating mga kanubayan at papalitan ng kagalakan. Ito po mga kapatid, ang restoration na ipinangakong gagawin ng Diyos sa kanyang bayan. Ganap po nating sampalatayan ng darating ang araw na itinakda ng Diyos na muli niyang isasaayos ang lahat ng bagay sa iglesia. Pagkatapos, yung mga kaguluhan at mga kalamidad at iba't ibang nakapangingilabot ng mga pangyayari sa mundo na araw-araw ay ating nasasaksihan. Makakaapekto ba sa atin? Hindi. Sapagkat ang sabi ng Diyos, kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ibig sabihin, siya magmamalasakit sa atin at magbibigay ng proteksyon. Hindi niya tayong pamamayaan. Sabi ng Diyos, ako ang inyong Diyos. Manalig kayo sa akin. Hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo idadamay sa sumpa ng sanlibutan. Iingatan niya tayo at ipagsasanggalang sa lahat ng uri ng kapamakan. Sasagutin niya ang ating mga panalangin, lalo na sa panahon ng kagipitan. Halina kayo mga kapatid. Kanina pa'y naghihintayan niyo sa atin. Lumapit na tayo, tinulog sa kanyang ating mga dalahin sa buhay. Kanina pa sa ating pagsisimulay, narito na siya. At ginagana ang kanyang kapangyarihan. Hinihintay niya ang ating mga panalangin. Nasasabing ang Diyos na tayo yakapin at ipadama ang kanyang pagkukukum. Wala sanang narito sa atin na umuwing bigo at hindi nakapiling ang kapangyarihan ng Diyos. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, hindi tumitigil ang aming mga puso sa pagpapasalamat sa iyo. Dahil napakabuti mo, Ama. Alam na alam mo ang aming kalalagayan. Alam mo kung ano kailangan namin. Ikaw mismo ang nagpapahayag. Ang iyong mga pangako na binitiwan mo
na gagawin mo sa amin, lalo na po sa kalagayan namin ngayon, na kami parang mga ipinatapong mga tupang ng anak. Salamat, Ama. Hindi mo kami pinabayaan. Ikaw ang aming Diyos na laging gumagabay at nagtuturo sa amin. Binigyan mo kami ng inspirasyon. Pinalakas mo ang aming loob. Totoo ang iyong mga pangako. Isang araw mula ngayon, darating ang katarungan sa maraming kaapi ang dinanas namin. Ang mabigat at hindi namin lubos maisip. Ang mga nangapi sa amin ay mga kakapatid namin. Kasama namin sa paglilingkod sa iyo. Ang iba'y mga mahal namin sa buhay. Itinakwil nila kami. Nilayuan nila kami. Salamat. Salamat, ikaw ang lumambot sa amin. Ikaw, O Diyos. Ikaw ang aming nakasama sa lahat ng panahon ng aming paninindigan sa katuwiran. Salamat, aming Ama. Binigyan mo kami ng kalakasan ngayon. Hindi ka namin pag-aaninlanganan na darating ang araw na isasaayos mo muli ang lahat ng bagay sa iglesia. Ang tanging hinihiling namin habang hindi pa dumarating yun, wag kang papayag merong mainip sa amin, mawalan ng pag-asa at tumigil sa paglilingkod sa iyo. Huwag mo, Ama. Tandaan mo na kami lahat. Lahat ng mga anak mong naririto at nagpapasalamat kasama ng aming mga mahal sa buhay. Tandaan mo na kami lahat. Wala nang mahihiwalay. Walang manghihina. Kundi magpapatuloy kami. Patuloy kaming sasamba. Patuloy kaming susunod sa iyo. Paglilingkuran ka namin habang nabubuhay. Mabubuhay kami ng malinis at matuwid. Ito ang aming pagsisikapon. Huwag mo lang kami magabayan. Kaya namin ang lahat. Huwag lang ikaw ang mawala sa amin. Masanay na kami. Sanay na kami sa buhay na maraming paghihirap ng kalooban. Ang hindi namin kaya ang iyong paglayo. Huwag po, Ama. Pagsagaan mo na kami lahat. Kung matatapos ang taong ito, maunin namin ang iyong pagpapala hanggang sa pagsalubog namin sa panibagong taon. Maawa ka, Ama. Lahat kami kayong naririto. Magpapatuloy kami hanggang wakas. Magsama-sama kami sa pananahanan sa bayang banal. Ang mga may sakit, lalahanin mo sila. Lalo na kung ang karamdaman taglay nagpapahirap ng katawan. Maawa ka. Pagalingin mo kaming mga karamdaman. Lalo na po kapatid natin. Ipagkaloob mo pa ang buhay at lakas.
Mga nasa kulungan, palayain mo na po sila. Makapiling na po nilang muli ang kani-kanyang pamilya. Ang patuloy na nagtatago, lalahanin mo silang lahat. Paliwin mo ang aming mga kapatid. At lagi mong alalahanin sila sa kanilang pangangailangan. Patuloy ka pong gumamit ng mga kasangkapan para patuloy na makapabuhay ng maayos at parangal. Isa lahat kapag patuloy sa karapat dapat na paglilingkod sa iyo. Panginoong Yesus, pamagitan mo po kami sama. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami binigo sa aming pagpapasalamat. Panginoon, nalalayan mo pa kami araw-araw. Huwag mo po kaming bibitiwan. Hawakan mo kaming maigpit. Manatili kaming matatag sa pananampalataya. Ama, tiwalang-tiwala po kami. Narinig mo po ang aming mga panalangin at muli mong binasbasan kaming magkakapatid. Magalang po namin hinihiling ang lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Happy Thanksgiving Day po mga kapatid. Ingat po tayo, lalo na po sa pagsalubong sa panibagong taon. Ng araw na lang po ay magbabagong taon na. Tuloy tayong mag-ingat para huwag tayong madamay sa mga kapahamakan. Patuloy po na tayo maging mapananalitin. Tatapos na po tayo. Magandang araw po at magandang gabi.